sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at yun nga po, itutuloy lamang po natin ang atin pong topic tungkol po sa ating mga poll watchers. Ngayon pong papalapit na po ang atin pong election, national elections on May 12, 2025. Sa segment naman po natin ngayon mga kabarangay, ang pag-uusapan naman po natin ay yung sinasako po ng Section 26 or yung rights and duties po of watchers. Kap, babasahin ko lamang po muna bago po natin ipaliwanag sa ating mga kabarangay. Mga kabarangay, upon entering the polling place, watchers shall present and deliver to the chairperson of the SBEI or yung pong Special Board of Election Inspectors their appointments, and forthwith their names shall be recorded in the minutes of voting and counting, or ito pong OVF number 11A, with a notation under their signatures that they are not disqualified to serve as watchers. Kasunod po, the appointment of watchers shall bear the personal or facsimile signature of the candidate or the duly authorized representative of the political party, organization, or coalition of parties who appointed them, or of organizations authorized by the Commission. Watchers shall have the right to witness and inform themselves of the proceedings of the SBEI, take note of what they see or hear, take photographs of the proceedings and incidents, if any, during the counting of votes, as well as of the election returns and collapsible boxes, without compromising the security and sanctity of the votes cast. File a protest against any irregularity or violation of law which they believe may have been committed. Obtain from the SBEI a certificate as to the filing of such protest and or resolution thereof. Kasunod po, read the election returns after it is printed and signed by the members of the SBEI without touching such documents, and be furnished upon request with a certificate of votes, or ito pong OVF number 13, cast for the candidates, duly signed and thumb marked by the chairperson and all members of the SBEI. Watchers must not speak to any member of the SBEI or to any voter or among themselves in such a manner as would disturb the proceedings. They must also observe the minimum health and safety protocols imposed by the host country as implemented by the post. Ayan po. Medyo mahaba lamang po yun ka, pero balikan lamang po natin yung mga importanteng punto po para sa ating mga kabarangay. Yan ang halaga. Kung gaano kahaba yung sinabi ni SK Mai at nabasa, ganun kahalaga ang ginagawa ng mga watchers. Kaya hindi kayo pwedeng kumuha ng mga watcher-watcheran lang. Opo. Kailangan talaga ay marunong para maprotektahan ang inyong mga boto at ang inyong karapatan bilang kandidato. So, kaya sila nandun Opo. ay to assist you as a candidate, to make sure that hindi ka na aalisan o nababawasan ng boto ng illegal. At kailangan dapat medyo alert saka attentive ang mga watchers nyo. Hindi yung nakikipagkwentuhan kung ano. Usually ganun no? Opo. Kasi baka may nangyayari na sa loob na hindi mo na ako nalalaman. Minus ng minus yun. Isipin nyo, kung minsan ang labanan, all. Opo. Diba? Yung resulta, all. Paano ngayon yun bilang konsihal? Ikaw yung pang number 6. Kung anim na councilors lang sa isang distrito, kunyari, ikaw yung pang number 6, tapos yung dahil lamang sa hindi pagbabantay ng watcher mo, pumantay, nag-all kayo sa pang number 6. Ang hirap nun. Opo. Di po ba? Pero Kap, sa tingin niyo po ba, yung mga poll watchers po natin, ano po ba yung pinaka-critical po nila na task pagdating po nung mismong araw po ng botohan, at lalo na pag nagbibilangan na po? Sa aking opinion, parehas yung hindi lang sa bilangan pati dun sa mangyayaring bibilangin. Opo. Siyempre, kailangan parang pantay Yung nangyayari sa umaga hanggang hapon o hanggang gabi, kasi ang botohan ay 5 a.m. to 7 a.m. para sa mga senior citizens, PWDs at mga buntis na gustong bumoto na maaga, at 7 a.m. to 7 p.m.
So, yan, napakahalaga niyan na binabantayan din ng watchers. Opo. Tapos, mahalaga rin yung bilangan na hindi nababawasan o nagkakaroon ng disenfranchisement yung mga tao. O hindi, yung disenfranchisement nangyayari sa umaga yon. Opo. Yung wala pala ako, bakit ganon, 10 kaming wala sa listahan. Imbis na boboto ko, hindi ako makaboto, pero hindi naman ako nag-absent, hindi ako, bumoto naman ako ng mga nakaraang botohan, barangay, saka presidential. Bakit ako wala ngayon? Yan yung madidisenfranchise yung mga tao. Ganon din sa sa bilangan. Ang halaga nun, sobra, Opo. parehas. Kap, kanina nabanggit ko po, kasama po sa rights din po ng ating mga watchers, yung pong mag-file po ng protesta kung sakali man po na may nakita po silang anomalya during the proceedings. Usually paano po sinisimulan po ito na kung sakali pong habang nasa kalagitnaan po tayo ng proceedings ng eleksyon, ay may nakita po silang anomalya, paano po ilalapit po o idudulog po ito They ng have to poll inform watcher? the teacher. Hindi ako gumagamit masyado ng mga technical terms, Opo. Kasi hindi naman po, trabaho po talaga ng mga nasa COMELEC po yan. So, doon po ako sa kung sino yung mga dapat yung lapitan kagad. Opo. Teacher ako o kaya principal. Ganun lang po. To simplify, para at least madali natin maintindihan yung mga dapat gawin. Puntahan nyo kaagad yung mga teachers. Pag meron kayo nakikita ang anomalya, call the attention of the teacher. Kung sino man po yun nandun kung sino po yung head. Ganun na lang. At sabihin nyo, may nangyayaring ganito. Usually naman sa botohan, vote buying Opo. Okay? O kaya, coercion, yung Pinipilit po. pinipilit. Di ba? Yung Opo. ganun. O kaya binabantayan. Nasa labas lang yung nagbigay ng pera, nakatingin dun sa Balota, Kaya sa amin, sa eskwelahan namin, pinasasarado ko yung bintana. Opo. Para hindi nakikita hindi nakasilip yung kasi yung nag-abot ng pera, binabantayan yung yung bumoboto, yung Opo. naabutan. Tapos, boto mo yung sinasabi, yung Opo. kaya ka na binigyan ng pera, single vote lang yan, Opo. Ganon. So, ganon na. Para hindi yon, sabi ko, dapat malayo, lagyan ng distansya yung watcher dun sa, lalo na yung mga kasi minsan hindi pa pwedeng sabay ang watcher na nasa Opo. loob. Pag lalo na SK, pag masikip yung room. Opo. At maraming koalisyon, maraming mga kung ano-anong nandun. Yun So, yung isa nasa labas, yung isa nasa loob. Yung mga watcher, real talk, train na yan kung ano gagawin kapag meron kayong plano o may plano yung mga kumakandidato na magbayad, Opo. manakot, o kung ano man. So, usually po, ganon. Ayan po mga kabarangay, yan po ang dapat na mga inaabangan po at talagang pinagtutuunan po ng pansin ng ating mga poll watchers during the election. Kap, bilang pagtutuloy lamang po doon, after po nilang i-call yung attention po ng ating mga teacher at ng ating principal, paano po ba usually mangyayari na maresolusyonan o solusyonan ito pong nireklamo po nila? Usually nilalagay po sa minutes yun. Tapos, magfa-file po kayo ng protest. Opo. Yung protest na yun, automatic po yun. Usually, normally, meron pong abogado kaagad yung party na pupunta doon sa kung saan po kayo nagreklamo. Inform nyo po kaagad yung HQ kung kayo po yung watcher. O kaya kakilala nyo yung watcher. Yung headquarters po o kung sino man, nagpapadala po kaagad ng abogado yan. Depende po kasi sa anong klase o yung gravity ng problema na nangyari. Opo. So, yun yung po magiging defense o offense ng isang abogado pagdating doon sa gravity ng nangyari. Doon sa ire-report ng poll watcher. Opo, ayan. Maraming salamat po, Kap. At panghuli na lamang po na question, Kap. Sa tingin ko po, importante din pong i-discuss natin or ipaliwanag po natin itong panghuli, Kap, yung proper po na decorum ng ating mga
poll watchers while they are there sa ating pong presinto habang nagkakaroon po ng eleksyon. Lalo na po itong sinasabi po nila na the watcher must not speak to any member of the SBEI or to any voter or to among themselves po para hindi po nila ma-disturb ang proceedings, Kap. Yes, gaya ng sinabi namin kanina nung sa unang segment, at nire-reiterate ko po ulit ngayon na ang supposedly hindi dapat nakikipagkwentuhan lang yung mga watchers or kinakausap po yung bumoboto habang bumoboto po Opo. yung botante. Kasi una violation po yun ng election code natin, yung Omnibus Election Code. Pangalawa po ay malalagay din kayo sa alanganin, pwedeng mag-react yung mga kasama yung watchers na nasa kalabang partido. So, para at least wala kayong masyadong stress at hindi stressful yung pagiging watcher nyo, ay yung kung magsasalita kayo at makikipag-usap kayo ay dahil lamang may kailangan kayong sabihin. Pero para makipagkwentuhan kayo, Opo. wag na sanang gawin nyo yun para maiwasan po yung kahit anong animosity doon sa presinto. Tandaan nyo, pag bumoboto, medyo mataas yung emotions ng Opo, mga tao heightened po, Opo. Ewan ko ba bakit ganon? Opo. At yun nga po, Kap, sana nga po sa ating eleksyon, hindi po tayo or mabawasan po siguro yung mga insidente ng ganito na nagkakaroon po ng initan po, lalo na po doon mismo sa lugar po kung saan po bumuboto ang ating mga Tama. constituents. Tama. Kasi karapatan yun, SK Mai. Opo. Yung karapatan mo, the right to vote o yung suffrage na tinatawag, dapat nating protektahan yun. At hindi pwedeng yung watcher ay mangialam doon sa bumoboto. Opo. Yun. So, most definitely, to protect my right, mataas yung emotions ko pag ganyan. Kasi 3 years nyo na lang ako makikita. Opo. Ano pa ako? Pero siyempre, yung isipin nyo rin naman yung kinabukasan nyo. Dahil doon sa karapatan yung gustong i-pursue, alam ba, ako yung watcher, may karapatan yung botante, tapos i-coerce ko, magkakaroon ka naman ng problema. In the end, baka mamaya, pagdating ng panahon na pagkatapos ng eleksyon, iwanan ka rin sa ere nung kung sino yung gusto mong iboto nila. Diba? Kakapain nyo rin. Opo. Titignan nyo rin. At sayang naman yung... Minsan kasi, di naman kayo kakilala no, nakuha lang kayong watcher. Opo. Hindi kayo kakilala nung kumakandidato talaga. At hindi kayo kayo ba ay didipahan ng mga kumakandidato talaga? Di ba? Baka mamaya hindi kayo dipahan nun. Yun din ang tanong nyo sa sarili nyo. Ayun po, maraming salamat po, Kap. At mga kabarangay, pakaabangan nyo rin po ang atin pong next na segment naman, mga kabarangay, na tungkol naman po sa CSC Memorandum Circular Number 3 o ito pong ilang mga paalala po ng ating pong CSC para sa ating mga civil servants. Ngayon pong parating na eleksyon. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan.